Kandila. Sila ang nagtuturo ng leksyon sa atin, pangalawang magulang kung kanilang tawagin. Sa silid-aralan, sila ang nagiging tanglaw sa madilim nating kaalaman, isang kandila na gumagabay sa atin. Sa madilim na kagubata ang ating tinatahak, subalit parang ang liwanag ay tila mahina at pilit umaabot, ngunit may lamat. Isang kandilang kahit ang liwanag ay di pa buo at sagana ay patuloy kang nagbabaga, nag-aalay ng init para sa aming pangarap na pilit mong iniipit. Hindi ka perpekto at iyon ay totoo. Ngunit ang puso may dakil at totoo, ang tapang mong humarap kahit kulang ang sandata. Guro, ang nagsisilbing liwanag ng mga mag-aaral, lalo na sa panahon ngayon na sila'y kailangan ng mga kabataan. Malaki ang tiwala sa kanila ng mga mag-aaral dahil parte ang mga guro para makamit ng marami ang kanilang mga pangarap dahil edukasyon lang ang sandat at solusyon sa kahirapan. Anong mangyayari kung mismong guro ay hindi alam ang kanilang tinuturo, na sila mismo ay hindi napag-aralan ang kanilang tinuturo, at kung pinag-aralan man ay kung ano lamang ang nabasa sa aklat ng kanilang ituturo pero hindi naman sapat ang nababasa sa aklat. Ilan sa mga guro sa asignaturang agham ay hindi nila master ang agham o hindi kaugnay sa agham na asignatura yung natapos nila. 50% sa kanila na nagtuturo ay hindi specialized ang science. Kaya't pansin din naman natin na kung hindi sa asignaturang matematika, mahina ang bata ay pumapangalawa dito ang science. Ayon naman kay EDCOM 2 Executive Director Carl Markey, kung titignan ang mga guro sa daycare at trabahador, wala silang programa sa TESDA at TED na sanayin sila, ibig sabihin ay wala silang sapat na pagsasanay na na-assign sa kanilang asignaturang ituturo nila.